campaign manager daw ni Vice President Jojo Binay, halos 500 residente sa Bulacan ang nabiktima. Ang kanilang alok diskwento raw sa electric bill. Kung paano yan, narito, lalatad namin. Si Evangeline Vista, isa sa halos 500 residente sa San Jose Heights Relocation Site sa Barangay Luzon, San Jose del Monte, Bulacan, na pumagat sa alok na mag-asawang Arian Rosalie Villa at Jetro Villa, mga nagpapakilalang staff na campaign manager daw ni VP Binay. Kwento niya, Desyembre noong nakarang taon nang ipakilala raw sa kanya ng kanyang kaibigan ang mag-asawang Villa. Sabi niya, mayroon daw pamaskong handog si Vice President sa mga tao. Ngayon sabi niya, magbabayad kayo ng inyong Meralco bill. Tapos sabi niya ganun, ang 10% manggagaling kay Vice President. O di, sabi ko, totoo naman kaya yun. Sabi niya, ba't hindi niyo subukan? Buladas ng mag-asawa, 10% diskwento raw ang kayang ibigay ng proyektong ito ni VP Binay. Ibigay lang daw nila ang kanilang monthly bill, kalakip ng kalang kabuang bayad para rito. Si Arian at Jetro na raw ang bahala. Agad sinunggaban ni Evangeline ang pagkakataon. Siya pa mismo ang nangolekta ng iba pang electric bill mula sa kanyang mga kapitbahay. Ang hindi niya alam, patibong lang ito ng panloloko ng mag-asawang Villa. Ilang araw ang nakalipas, laking gulat nila nang dumating ang kanilang mga disconnection notice. Tinext ko siya, nag-reply siya. Sabi niya, ate, nandito pa yung mga bossing namin, hindi pa ako ang phone bawal. Sabi niya, kaya nag-reply siya nung medyo gabi na pupunta daw siya para titingnan niya yung mga disconnection na dumating. Simula nun, hindi na namin siya napunta. Panlulumo naman ang nararamdaman ni Nico Danao, isa rin sa mga nagoyo. Doble na kasi ang kanyang babayaran nitong buwan ng Enero sa kanyang kuryente na umabot sa halos 50,000. Ang hirap po kasi yun nga po, mahirap mawala ng ilaw. Gusto ko po yung mahuli, yung dalawa na yun para malis na yung mga problema namin. Si Aling Teresita naman, laking panghihinayang sa nangyari. Imbes na ilang kaban ng bigas ang kanyang nabili sa 8,000 piso na ibinayad, problema pa niya tuloy kung saan hahagilapin ng 12,000 na pambayad niya ngayon sa kanyang bill. Paikot ko sana sa negosyo ko sana, kaso napunta sa ganyan. Wala na ako ng 8,000. Tapos magbabayad pa uli ako ng ganong halaga uli. Sa pagsisiyasat ng Bitag T3, napag-alaman na walang anumang koneksyon ang mag-asawang Arian at Jetro Villa sa opisina ng Vice Presidente at ang proyektong ipinangangalandakan ng mag-asawa, bogus lang pala. Ang masaklap, si Evangeline na ngayon ang pinagbubuntunan ng galit ng kanyang mga kapitbahay. Nagagalit talaga yung mga tao. Sabi ko sa kanila, kung naniwala kayo sa akin, ako din naniwala din doon sa tao. Kasabi ko, parehas pa tayong biktima. Kaya ako, gagawin ko rin akong lahat ng paraan para matulungan tayo. Pagsasampa ng kaso laban kina Arian at Jetro, ang plano raw gawin ngayon ni Evangeline para malinis ang kanyang pangalan at lumabas ang katotohanan. Eto mga tools, sinasabi ko nga, mga klasik-klasik modus naglalabasan. Ngayon, di mo malaman ang komplikadong modus. Nag-umpisa sa simple hanggang sophisticadong paggamit. Gamit ang pangalan ng Vice Presidente na hindi naman totoo. Ang kanilang ito'y catch. Pag bumili ka daw ng bahay, 10% discount sa Pag-ibig. Pagkatapos, ito may diskwento ka pa sa bahala na sa electric bill na Meralco. So, ginawang komplikado. Ang totoo, hindi nagbibigay ng Meralco ng mga discount sa mga ganyang modus na yan, sa mga kung ano-ano man yan. Kung kayo ay may ganong klaseng mga alok, magtanong po kayo sa mga kinaukulan sa Pag-ibig o di kaya doon mismo sa mga Meralco. Huwag kayong susunggapagan. Maging paladuda. Maging paladuda sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, mga alok, servisyo, anumang promotion yan. Kasi baka magoyo ho kayo.